Yay! Thank you so much, Mommy, for that wonderful introduction. So, again, magandang araw sa lahat ng mga mommies natin na nanonood ngayon. And thank you kasi you are supporting this initiative by the Mompreneurs Club. So, today, ang pag-uusapan natin with me is actually about maximizing profitability and tips for making more money this coming 2021. So, my goal for this day is to give you ideas and to spark ideas kung paano nyo ba mas mapapataas yung sales ninyo sa inyong negosyo or ano pa ba yung other strategies na pwede nyong gawin para lumago pa yung inyong negosyo. Without further ado, I'm gonna go ahead and get things started. So, ayan. The first question that I want to raise in everyone's mind is this. Is it really possible? Can you really have a predictable income flow if you have a negosyo? So to some people, they would say, pag negosyo hindi yan sigurado. Pag negosyo risky yan, unpredictable yan. Pag nagnegosyo ka, ano yan hindi yan talagang hindi mo alam kung ano mangyayari and so on and so forth. Well, totoo naman. Yes and no ang sagot ko dyan. Pwede talagang hindi ka magkaroon ng predictable income flow, but at the same time, pwede rin namang makumamanage mo yun and makontrol mo yung mga mangyayari sa mga susunod na linggo, araw, buwan, or taon para magkaroon ka ng consistent or predictable na income flow. So, kwento ko lang dumating ako sa point that in the businesses that I was running, nagkaroon ako ng millionaire months. And during those millionaire months, hindi ko rin na-control yung aking sarili. At the same time, parang, alam mo yun, happy-go-lucky lang ako. Hindi ko iniisip na, may mga bagay pa lang dapat asikasuhin and so on and so forth. So, dumating sa punto na nagkaroon ako ng dry months. So, merong talagang isang kontrata lang tapos less than the expected amount that I wanted to earn for that month. And naiinis ako kasi nangyari actually thankful ako na nangyari siya, pero naiinis ako sa sarili ko nung time na yun kasi hinayaan ko siyang mangyari. So, anong gusto kong iparating sa lahat ng mga negosyante nating mommies? Tayo kasing mga business owners, mompreneurs, meron tayong tendency na pag kumita na ng malaki, lalo na if we're starting out, pag kumita tayo ng malaki, akala natin, yun na yun eh. Pero actually, hindi pa. Kasi we're just beginning. So, kung nagsisimula pa lang tayo, we have to see to it that we are managing our cash flow. And at the same time, alam natin kung ano yung, or meron tayong next steps after nating kumita, ano yung susunod mong gagawin para yung kita mo kumita pa ulit at paulit at paulit-ulit. Okay, so yun ang mga bagay na pag-uusapan natin. Pero bago yan, papakilala muna ako. Kasi ngayon nyo lang ako na nakita. So ako nga po pala si Melissa Profeta. To cut the long story short, ito kasing timeline ng aking kwento. So, ako po ay nag-start na magnegosyo noong bata pa ako, as early as 7 years old. I was selling my toys sa sobrang dami, from the range of piso to 7 pesos. Ganun ako ka-motivated to earn my money. And the motivation was funny because I just really wanted to buy candies. Dahil yung baon ko, feeling ko, hindi siya enough for me. And ayaw na rin ako bigyan ng pera ng aking parents because meron na nga akong lunch kit. So, bakit pa ako magkakaroon ng pera? So, sabi ko naman, kailangan ko pa din kasi gusto ko ng nerds at saka ng airhead. So, nagsariling sikap si ate mo, girl. And then, until na high school ako, nagbebenta ako ng snacks. Meron akong mini bayong at that time. And I think yung tawag sa akin noon was bayong girl. Yan. Nagdala ako ng malaking bayong sa school. Akala nung mga guard, project. Yun pala,
mga pagkain. And ang funny because dumating sa point na nagkaroon na ng policy na bawal ka magdala ng malaking bayong or else baka mapag-guidance ka. So, nasira yung negosyo ko nun. Pero, okay lang yun because I was able to learn a couple of things then in the world of business because of those experiences. The sad thing was, uh, sad thing and also a grateful thing na, grateful pa rin ako na nangyari siya, no? Nung pagdating ko ng college kasi, I was already a working nursing student. So, nagtrabaho po ako sa Jollibee, sa 7-Eleven, iba-ibang fast food chain. And I even became a promo girl. Also, napakilala ko sa MLM. So, the good thing is, sa world of MLM, dun ko naranasan kumita ng aking first million. Kaya lang, dahil nga fast-paced environment, ang daming gwapo, ang daming maganda, ayun, nabuntis po ako ng maaga ng time na yun. And hindi ako nakapag tapos ng aking college degree. So, isa po akong dropout. Kaya lang, syempre, ako naman, naniniwala ako na even though it happened to me, hindi naman ibig sabihin nun, kailangan ko nang sumuko sa life, ba diba? So, ang ginawa ko, nag-pursue pa rin ako sa buhay. Nagkaroon ako ng mga racket online, and I tried to fund myself back in school ulit. Kaya lang, paglabas ng baby ko, napag-decidean ko na kailangan medyo iba naman ang gawin ko para masalba yung anak ko kasi ano siya eh. Kumbaga bata pa ako noon, 21 years old lang ako. And naisip ko dapat medyo secured naman yung gagawin ko kasi yung partner ko nagbi-business na siya. Dapat ako yung secured naman. So kaya nag-decide po ako mag-BPO, call center agent at that time. I did it for 3 years. And na-promote ako twice, kaya lang nakakapagod and hindi ko na ginusto na i-pursue pa siya because it was taking 6 hours transportation from Cavite to Quezon City. And hindi ko na nakikita yung anak ko nung time na yun. So, ang sabi ko sa sarili ko, I think it's time talaga for me to resign. Buti na lang po, yung asawa ko nung time na yon, yung partner ko ay, sabi niya, sige mag-resign ka na, okay lang yun. Kasi mag-start naman tayo ng sarili natin business. And we did. That was our first brick and mortar business. We were selling soaps and slimming juice and madami pa iba-ibang products. Kaya lang, there were uncontrollable things that happened and na-mismanage din namin yung finances at that time. Hindi siya naging successful in short. And we had to shut down the business and close everything out. And lahat ng mga naipundar namin at that time, nawala din. So, ako naman, syempre, babae, nanay ka, hindi ka papayag na, alam mo yun, nawala lahat, tapos okay na yun sa'yo. Eh, parang hindi naman yun bago sa akin. Kasi noong time na yun, nagkaroon na ng delubyo sa buhay ko, which was yung before ako nabuntis na wala lahat from network marketing. So, pangalawang lowest point of my life. And ang ginawa ko, syempre, dasal, and at the same time, internet, nakita ko and na-find ko yung tinatawag na online jobs. So, to cut the long story short, nag-grow ko po ang aking freelancing business. And umabot ako sa point na during my 4th month, nakuha ko agad yung 6-figure income. And nakapag-launch ako ng sarili kong mini agency at that time. And nag-start din akong magturo noon sa Social Media Academy. And fast forward a little bit more, I authored a book and also and created a new network. It's called Hi-Fi Network. And then also launched other programs and eto na po ako sa harap ninyo. So, nagkikwento.
So, ano yung ibig kong iparating sa inyong lahat? Simple lang naman. Lahat ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay natin, we have a choice. Okay, so kung ano man yung nangyayari sa business mo right now or sa life mo, just keep this in mind. Hindi siya permanent because it can change. Depende sa gagawin mo mamaya or bukas or sa susunod na bukas. So, ngayon, balik tayo sa kwento ko. So, ito nga po yung mga brands na so far na-establish ko. And some of the brands that I've worked with and some of the people that I have worked with. So, going back to the topic, maximize profitability and tips for more mula this 2021. Before ako mag-continue sa aking discussion, hello nga pala sa lahat ulit ng nanonood ng live. Kung nanonood po kayo ng live, comment kayo sa comment below ng hashtag live. Yan. And if you're watching this on a replay, go ahead, key in hashtag team replay or team live. Mamaya, meron akong isi-share sa inyo na I think magugustuhan nyo. Yan. Pag natapos nyo to hanggang later, malalaman nyo kung ano yun. Okay? So, before natin pag-usapan yung tips, pag-usapan muna natin yung mindset. Okay? So, itong mga mindset na ikikwento ko sa inyo, these are the things talaga that I have adopted to and I am disciplining myself and really consistently practicing it and implementing it in my business and in my life. So, ano yung number 1? Mindsets to adopt for maximum profitability. Ito na. Mindset number 1. Katulad ng sinabi ko kanina, nothing is permanent. So, kung kumita ka ng malaking ngayong buwan na to, tandaan mo lang, it doesn't mean na yung kita mo ngayong buwan na to is ganun ulit next month. Or, kung hindi ka kumita ngayong buwan na to, it doesn't mean na ganun ulit next month. You have to find a way to control what's going to happen next or to change the possible outcomes because you have the power to change your life. Ayan. So, ibig sabihin, ano yung klase ng skill na meron tayo dapat lagi? And usually naman tayong mga nanay, meron ganun talaga. So, pagiging resourceful. So, hanapan natin ng ways para magkaroon ng change na gusto nating ma-achieve mamaya or bukas or kinabukasan. So, second mindset that I would love every mompreneurs to adapt to. This is to always find ways to save time, become more efficient, and maximize profitability. Bakit ko yan binanggit? Save time, become more efficient, and maximize profitability. Kasi unang-una, tayong mga mommies kasi, hindi lang naman tayo, entrepreneurs. Madami tayong anak. Saan dyan yung mga tunay na anak natin? Isipin nyo to, marami tayong roles na ginagampanan sa life. Nanay, kapatid, anak, asawa, business partner, kaibigan, o diba, 6 na yun agad. Isa ka lang. And ilan lang ba yung oras na meron ka sa isang araw? 'Di ba? Hindi naman 6 times 24. Ilan lang oras mo? Usually, meron ka lang energy for 6 hours a day ka lang merong high energy and then the rest parang wala ka na energy. Gusto mo nang matulog or magpahinga, right? So, as much as possible, kahit anong gusto nating gawin or sa mga bagay na gusto nating gawin in the long run, hanapan natin ng way para mas makasave ka ng time, mas gumaling ka, and mas tumaas yung kikitain mo sa bagay na yon sa iyong business. So, third mindset, embrace the 1% mindset. Embrace the 1% mindset for improvement. So, this is being patient and at the same time kind to yourself. Ang hirap kasi sa ibang mompreneurs ngayon, gusto nila, pag ginawa nila, perfect na agad. Marami akong na-encounter na gano'n na estudyante ko din. Pag ginawa ko to, dapat awesome na agad, perfect na agad, to the highest level na agad ang quality. Okay. Given na gusto mo yun,
Kaya lang, sabi ko nga, be kind to yourself. Tandaan mo, ang pwede mong gawin is to beat your last best. Bakit? Kasi meron ka pang laging mas igagaling. Kung automatic magaling ka na agad, and sa tingin mo yun na yun dapat, walang dapat improvement pa, wala tayong magagawa niyan. Wala tayong matapos. Okay? So, bit by bit, gumawa tayo ng milestones. And yung milestones na yun, pag nagtapos natin yung milestone na nauna, yung susunod na milestone, mas gagalingan natin kasi nagawa na natin sa una. Hanggang sa na-perfect mo na siya sa pangatlo or pang-apat or pang-lima and so on. So, ito yung mindsets na gusto kong iparating sa lahat ng mami. So, again, just to recap, embrace 1% mindset for improvement. Always find ways to save time, become more efficient, and maximize profitability, and nothing is permanent. Ngayon, balik na tayo. Diba yung tips ngayon for making more money this 2021? Ready na ba kayo, mommies? Yan, para sa mga kaka-join lang. Go ahead and key in #TeamLive, or if hindi mo ito napanood ng live, nanonood ka ng replay, go ahead key in #TeamReplay. Okay, ayan. Mamaya meron akong bibigay sa inyo. Okay. So first off, pag-usapan natin tong turn one-time clients to retainers, recurring or returning clients. Bakit ko to nire-recommend? Kasi most of the time, yung business owners dyan, ang gusto mag-market lang ng bagong customer pa ulit-ulit. Isipin mo to kung halimbawa, para kumuha ka ng isang customer, okay? Ilang oras ang ginugugol mo bago mo makuha yung isang customer na yun? Ilang oras, magkano ang pera na binibigay mo, anong klaseng effort ang binibigay mo para ma-close mo isang customer na yun. And kung pumasok na siya at bumili siya sa'yo, bumili na siya, nakabili na siya ng product mo, hindi mo inalagaan. Ibig sabihin, kung ano man yung effort, pera, or time na ginastos mo sa kanya, uulitin mo na naman. Okay, ulitin mo na naman sa panibagong customer mo. Ulit-ulit nakakapagod. Puro new acquisition ang tawag doon. No? So, ang gusto nating mangyari is, pag pumasok na at bumili na si customer mo sa'yo, alagaan mo siya. Okay, alagaan mo siya para dahil nandito na siya sa loob sa'yo, ang gagawin niya, bibili na lang siya ulit sa'yo. Okay, so paano natin ngayon gagawin yun? Sabi ko nga dito, turn one-time clients to retainers, recurring or returning clients. So, here are some ideas. So, pwede kang mag-build, okay, ng membership or subscription-based business model. By keeping a list or client list and updating them with offers, like new offers, or reminding them that it's time to order. Pangatlo, keep discounts on delivery but not your products. So, gusto kong i-emphasize sa inyo and remind sa inyo yung mga bagay-bagay na to So, sample. Isipin nyo na lang, yung subscription-based or membership-based business model, perfect example dito is yung nagde-deliver ng mga diet food. Diba? Merong diet food na 2,500 per week. Ikaw, ang pagsasubscriban mo is parang 3-month plan or something. So, isipin mo yun. Nagbabayad ka ng paulit-ulit. Isang beses ka lang na market, pero paulit-ulit ka nagbabayad ng 2,500 per week. So, ibig sabihin, ikaw, ang value mo as a customer is hindi lang 2,500. Malaki. And malaki din yung profit margin nung negosyo na yun. Okay? So, posible kaya na pwedeng gawin mo yun sa business mo ngayon? I would say it's possible. Okay? You just have to be creative with your profit generating models and your offers. Sigurado ako meron yan. Second, keeping a client list and updating them with offers. Alam mo, gusto kong i-emphasize yung na-experience ko noon sa isang barbecuehan dito sa amin. Ang galing kasi, ang ginawa nilang marketing is nangmigay sila
namigay sila ng kanilang brochure ng mga food, yung menu nila, pinamigay nila sa HOA. So, yung lahat ng mga tao sa subdivision, naka-receive ng menu. And, andun din yung delivery na phone number. So, pag umorder ka na sa kanila once, alam mo ginagawa nila, hindi sila tumitigil ng kakasend sa'yo ng text every week. Okay, para i-remind ka or magtanong, gusto mo bang umorder ulit, ma'am? Yan. Mga simpleng strategies. Or, ma, meron kaming bagong ganito ngayon. Ini-effortan. Bakit? Kasi, meron na akong information doon sa kanila. So, might as well maximize that. Basta make sure that you are being compliant, ha? Kasi meron tayong tinatawag na Data Privacy Act. So, I have to make sure that may clause when they are entering their information in your portal. Right? So, sunod. Keep discounts on delivery but not your products. So, perfect na example dito is yung ginagawa ng mga big companies like H&M, Forever 21, si Zara. Yan, yung ginagawa nila is what? Sa second delivery, okay, merong 200% off which is more likely the delivery. So, nakakatipid ka. Yun ang naiisip mo as a customer. Pero sa totoo lang, it's a way for the company to lure you to come back. Yan. Pwede mong gawin din yung strategies na yun sa negosyo mo. Okay? Kung ano man klaseng negosyo ang meron ka. Next, build a referral system. So, ito, I think yung iba sa inyo siguro may idea na, no? Yung creating rewards or brand advocate program and provoking review strategy to promote social proof and UGC or user-generated content. In creating your brand advocate program or rewards, alam mo, sobrang kailangan mo lang talaga ng matinding monitoring din dito eh. And if you don't have any systems to monitor it, pwede mo rin gawin mano-mano. Just make sure that your employees are being compliant in tracking. So, meron kang customer base. Okay? Meron akong nakita na ganitong ginawa. I think may isang store wherein puro vegan yung binibenta nila. And ang ginagawa nila is nire-record nila. Meron silang parang mini CRM na pag umorder ka na, gagawan ka nila ng customer profile, update, and boom, nandun ka na sa sistema nila. And meron daw akong discount or freebie. Inform nila kapag meron. Yun. So, that's an idea. So, that's me being kept in their customer list. And me looking forward to receiving whatever is that reward that they can and they will possibly give me. And it excites me. Okay? So, dito sa provoke review strategy to promote social proof in UGC, alam mo, babanggitin ko na yung pangalan ng brand na to. Pero, ang ganda kasi the way they designed it. So, si skincare brand na to, tago na lang natin sa pangalan na Wild Leaf. For their strategy is, pag umorder ka sa kanila and nag-send ka sa kanila ng testimonial mo. Ayan. Ang gagawin nila, bibigyan ka nga naman nila ng free na bottle ulit. Actually, of your choice eh. Bibigyan ka nila ng product of your choice. Which is, di ba, alam mo, ikaw, natuwa ka na customer na, wow, ang ganda ng product. Tapos sabi sa akin, bibigyan pa ako ng free product pag nag-send akong testimonial. O sige, gagawin ko yun. So, syempre, that's a really good strategy because it really provokes word of mouth or user-generated content. So, if kaya ng budget nyo and costs naman ninyo, why not go with that and apply that in your overall strategy? Sunod, ito na yung providing custom buying experience.
Pag sinabi nating provide custom buying experience, dito papasok yung halaga ng pagko-conduct ng survey. Okay? Pag ikaw ay bumibili, na-experience mo ba yung shop na nagtanong ng thing sa'yo? Nagtanong, nag-survey, tapos nagulat ka na lang biglang after a few months merong na-recommend sa'yo na specific product? Or ikaw ba ay na-interview ka na ng isang service provider? Mas tinanong ka ng mga questions. Tapos pagbigay sa'yo ng offer, parang, uy, swak na swak. Yan. Important talaga yung mga survey. As much as possible, do that religiously because that will allow you to create custom offers. So, ngayon, what if, for example, food ka, F&B, or e-commerce? Ang kailangan mo dyan gawin is yung tracking mo. And also, how you are bundling your offers. For example, nagtitinda ka let's say na lang, kunwari lang, toothbrush. Ano ba yung mga things na gugustuhin ng taong bibili ng toothbrush? Di lalagyanan ng toothbrush. Diba? Or pwedeng baka gusto niya ng panibagong kulay. Or baka gusto niya ng may other design. Or baka kailangan niya na rin ng toothpaste. Yan. So, really designing your bundles and maximizing that opportunity na nandun na siya, nandun na sa platform mo, or nagtanong na sa'yo, offeran mo na nga naman ng bagay na alam mong gugustuhin niya. Okay? So, also, utilizing partnerships and collabs. What if, for example, ikaw ay small business owner, pero konti lang naman yung products and services mo. So, dito papasok yung partnerships and collabs because if you are a business owner or developing your business, mas maganda na marami kang kakolab na merchant na hindi mo naman super direct competitor na posibleng makapag-refer ka ng mga customer in the long run. Kasi added value din yun for you. For example, parang mga combo package. Kunwari, combo package with sunscreen with Clio and Some by Me partnership. Mga ganong offer. Yan. There are ways naman for you to create such offers. As long as nagiging clear siya dun sa kakolab mo. Sunod. Yan. Alam ko maraming nakarinig na to. Duplicate your time or removing or delegating tasks. Pero syempre kasi, ikaw as business owner, ang goal mo is mapadami yung sarili mo eh. Okay? Mapadami yung sarili mo in such a way na hindi ka naka-focus sa iisang microtask. Pero naka-focus ka sa strategy. And paano magiging mas efficient yung ginagawa mo in your business and on your business. So, yun yung importante as mompreneur. And I know that hindi lahat ng mompreneur is naging aware dito kasi nga, syempre, love mo yung thing na ginagawa mo. Ang hirap naman tanggalin. Ang hirap magkuha ng ibang tao na pwedeng gumawa para sa'yo, di ba? Kasi negosyo mo yun eh. Kaya lang, iisipin mo din, paano ka nga naman lalaki or mag-grow ang operations kung ikaw lang mag-isa or dalawa lang kayo nagpo-function sa negosyo mo. So, isipin mo na lang, if for example, ikaw, ang capacity mo is magbalot ka ng 150 na packages in one day, and ang maximum lang na kinikita mo in one day, kunwari, is 10,000 pesos. Na-maximize mo kaya yung mga taong nagvi-visit sa shop mo or sa page mo? Hindi, di ba? Kasi alam mo may limit ka. Okay. Ngayon, ang goal mo, paano mo ngayon mapapadoble yun? Na yung taong kukuhanin mo is alam din yung gagawin para mas maging swabe yung business operations nyo. Yun. Okay. So, I think ito na yung last na bibigay ko for today.
Yan, bilis pala ng oras. So, simplify and strategize your sales funnel. So, as simple as streamlining your sales. Okay, streamline the sales experience of your customers. Bakit? Hindi lang kasi to basta platform eh. Pag sinabi nating sales funnel, it means ano ba yung step by step na nangyayari sa customer experience. Okay? Kumbaga, for example, kung service-based provider ka, service-based business owner ka, ako kunwari yung lead mo. Ako na lead mo, pupunta ako sa website mo, or titingnan ko yung Facebook page mo, or titingnan ko yung profile mo. Pagka-check ko, okay, sabi niya, book daw ako ng call. Okay, so nag-book ng call sa'yo. So, pagkatapos mag-book ng call sa'yo, and nag-book siya after 3 weeks pa, or in the next 3 weeks pa mangyayari yung call nyo. Kaso, ang dami nangyari sa buhay niya. Nalimutan niya yung call nyo. Nasayang? Yes, nasayang kasi hindi mo na-remind. Or hindi mo na-follow up. Okay? Ano kaya yung pwede mong gawin in that span of a long time? Para ma-make sure that that lead is going to show up. At the same time, pagkapasok niya sa call, alam mo na ba yung sasabihin mo? Meron ka na bang i-offer? Pagkatapos ng call, paano pag hindi siya nag-say yes? Goodbye na lang? Ganon? Hahayaan mo na lang ba siya? Or, for example, nag-say yes pero hindi agad nagbayad ng invoice? Are you gonna say goodbye na lang basta-basta? Nagbigay ka ng effort ng time, nag-build ka ng sales funnel. Tapos hindi mo eksanahan, di ba? So, kailangan mo siyang i-simplify and strategize mo ng mabuti. How are you gonna make sure na yung isang tao na yun is talagang magiging kliyente mo? O magiging paid client? Lalo na kung nag-align yung stars, hindi tawag. Or same kayo ng values. At the same time, same with your, for example, e-commerce business owner ka, ano ba yung flow ng buying experience ng mga customer mo? Kailangan mo siyang malaman para mas easier din for you ano yung gagawin mong follow-up if kailangan. Meron bang abandoned cart na kailangan? Ano ba yung mga stuff na dapat i-remind sa kanya para pag naiwan niya yung cart niya, bumili siya ulit? Ano yung sabihin? Mga ganong bagay. So, kailangan alam mo yun as a mompreneur. So, with that being said, i-rundown ko lang, no? So, number 1, turn one-time clients to retainers, recurring or returning clients, build a referral system, provide custom buying experience, duplicate your time, simplify and strategize on your sales funnel. Actually, mga simple pa to na kinwento ko sa inyo na strategies, ano. So, dahil wala na tayong time, last na to. If you have further questions, you can simply send me a message or PM. Type nyo lang Melissa Profeta, lalabas naman yung profile ko or yung page ko. And also, I would like to invite you to send a message or send an email to my team at admin@melpromarketing.com para ma-access nyo naman yung 3-part video series to set yourself up, okay, for business growth this 2021. And then tawag dyan is the growth planning session. So it's a mini series actually that I did in the past few weeks, actually a week and so. And ang ginawa ko dyan is nag-explain ako kung paano ka ba mag-scale up to 3 million a year. If for example, you're earning an average of 750 to 1 million a year na. So, paano pa yun pa-increase? So, it's all about scaling up. And if you are that kind of business owner, you're looking for solutions para mag-scale up ka pa and maximize profitability, go ahead and shoot an email to my team. And we'll be happy to direct you to the next steps. So, yun lang mga mommies. Maraming salamat for having me here, Mompreneurs Club. And again, maraming salamat sa pag-support ng initiative na ito. Alam ko na makabangon ng Pilipinas. Yun lang. Thank you, mommies. I'll see you around. Bye!